every relationship strengthen kapag may constant communication, di ba? Ex-kaibigan. Bakit ka bigla? Para mas maganda ilagay mo din yan eh. Para syempre, halatang very first, di ba? Oo. Pinakauna sa tagal ng panahon, di ba? Nangyari din. Di ba? Naganap din, di ba? Good day, good day, good day. Hi guys, I'm your boy Jay-Z. Ito na, nagkatotoo na. This is my very first podcast and my guest here, ang aking brother Evan. Nakalimutan niyo Maynera. Evan Jomel Viernes. Alright, Bongbo ang pangalan. Kinakabahan ako dahil first time to. Ako manonood lang ako habang kinakabahan ka. Oo. Pero exciting. Ang mahirap sa iba, gusto din nila gawin yung mga bagay na katulad ng ganito pero wala silang initiation. Anyways, ilang linggo na tayo huling nagkita? 2 weeks na ba? 2 weeks na ba tayo nag-shot sa bahay? 2 weeks? 2 weeks. Oo. No? Kamusta na nga pala yung nakwento mo sa akin yung nakaraan na nagpasa ka ng resignation? Ayun, tinanggap naman ng boss ko. Supportive naman siya. Okay. Sabi niya, may better opportunity. Mhm. Sabi ko, opo. Yung maganda yan. Hindi ko mapipigilan yan, pero maganda yan. Supportive siya. Kaya nakakatuwa kasi bihira yung ganong mga boss eh. Oo. Di ba sisiraan ka pa eh. Hindi ka pa papansinin pagkatapos Oo. mo magpaalam. Papahirapan ka Oo. pa lalo. Ito yung buwan na halos lahat nagpapasa na ng resignation. Yung reasoning mo ganina na better opportunity, ayun yung positive na reason. Nagre-resign yung isang empleyado. Pero most likely, there are multiple reasons, negative reasons why nagre-resign yung mga empleyado sa isang kumpanya. Actually, yun yung mahirap eh. Kasi kahit gano'n kamahal yung trabaho mo, kahit gano'n ka kasaya, kung parang di naman natutustusan yung mga pangangailangan mo, parang kailangan mo talaga maghanap ng iba. Kasi kahit gano'n kabayad yung boss mo, limited lang din yung kakayahan niya. Paano kung hindi kanya kaya bigyan ng raise? Kadalas-dalas i-reject nila yon. Kaya mas humanap sa iba. Yung reason na, syempre, compensation, number one reason, kaya naman tayo nagtatrabaho eh. Oo. Diba? Kasi kailangan natin mabuhay. May mga expenses tayo, no? Hindi naman po pwedeng nagtatrabaho ka pero negative ka ng negative na. Thank you lang yung bayad. Diba? Katulad ng iba na, oo, nagtatrabaho, pero hindi pa sumasahod ang dami na ng utang. Na ipapangutang na yung pang-survive araw-araw. Kaya, ganun talaga, maghahanap ka talaga ng mas better pay, mas better na opportunity at maswerte tayo. Kasi tayo, kahit pa paano sa mga nakapagtapos or sa mga, alam mo yun, may degree dito sa atin, sa bansa natin, nakakahanap tayo ng, may option tayo na makahanap agad. Mga companies kasi sa atin, malalas degree talaga yung hinahanap eh. Bago ka ipopromote, degree yung kailangan nila. Pero sa tingin mo, anong mas importante talaga? Degree o experience? Kung ikaw, kunyari, may business ka, anong i-hire mong manager? Yung fresh graduate o may 10 years experience na siya bilang manager pero wala siyang degree? Ooh, ang ganda ng tanong na yan. Okay, sumagot ka. Ang ganda ng tanong na yan. Parang nalulo ako. Parang ang hirap nun Kung isipin mo, wala siyang degree pero may 10 years experience na siya, hindi naman siya magkakaroon ng consecutive years ng experience kung hindi siya magaling doon sa position na yun. Diba? Ibig sabihin nun, talagang may talent siya kaya nag-exist siya ng 10 years na ganun Tsaka kahaba isipin mo, sa position. 10 years experience lang siya as a manager. Pero paano yung before siya naging manager? Diba? Diba? May mga experience pa siya mula bottom. Yung mga qualification niya para makapag climb siya sa ladder bago maging manager. Hindi basic yun kasi wala siyang degree. Normally, pag may degree ka, boost yun para mapabilis yung promotion. Oo, kasi may degree to. May natapos. Ini-expect nila, ganun agad. Balik tayo dun sa tanong mo, Sagutin mo yan! Hirap na ito Kasi especially dito sa era natin ngayon maraming gumagraduate, yung sinasabi nilang graduate sa online class Maraming gumagraduate, may degree, pero tanga-tanga. Hindi, literal yun, brother, di ba? Nera, Sa podcast literal mo, yun. walang censored sa podcast mo. Ano to, Very wala well censored podcast, to. ganun agad. Oo. Ano to? Tayo dito? Normal tayo dito. I mean, Direktahan. tayo dito. Kasi, ikaw din, alam mo yan. May mga kaibigan tayong graduate. Ex-kaibigan. Ex-kaibigan na graduate. Pero alam mo talaga na, medyo tagilid talaga. No offense, pero everybody knows naman. Kaya hindi siya offensive. Nagsasabi lang tayo ng totoo. So, ayun, isa yun sa mga rason na hindi lahat ng gumagraduate, hindi lahat ng may degree. Ako, ikaw, parehas tayo may degree. Pero aminado tayo na hindi lahat ng may degree talaga is may utak. Pero, meron naman hindi magaling sa pag-aaral, pero pagdating sa labasan, pagdating sa work, doon yung interest
na-realize nila na ang galing nila, na ang bilis nila maka-adapt. Alam mo yun, yung value nila nandoon pala. Kasi may iba na tinatamad mag-aral, pero yung interest talaga nila, yung pag nandun na sila sa grind talaga, sa career line. Na may mga ganun eh, di ba? Oo, mas ano sila, tawag dito. Mas more on action sila. Hindi sila bookworm, pero on real life, mas madiskarte, mas magalaw. May makikita ka na akala mo relax lang, pero yung problem, kahit ano, masosolve niya agad. Yung trabaho ng 3 tao, mag-isa niya lang kaya niya gawin mag-isa. Di ba? Diba? Mag-discarte siya sa, nag-excel siya sa part na interested siya, pero dun sa part na hindi siya interested, wala talaga. No. 'Di ba? May mga ganong tao. Another option na sinabi mo na 10 years experience manager pero walang degree. Ang lupit noon. Pero para sa akin siguro, dapat balanse siya on both. Paano ko nasabing dapat balanse? Dito sa atin sa Pinas kasi ano mo rin isasako mo rin sa kung anong realidad ang meron dun sa lugar nyo. Sa atin para makapag-climb ka ng ladder is malaking factor talaga yung may degree ka. 'Di ba? Kaya nga tayo pinag-aaral ng magulang natin para makuha yung degree na yun. Para hindi tayo sobrang mahirapan pag nasa labasan, pag nasa career life na tayo. Kaya whatever happens, as long as meron kang opportunity na makapag-aral at makapagtapos, magtapos ka, 'di ba? Tapos, hindi naman porket meron kang degree, kaya ka na. Siyempre, kailangan yung pagiging adaptive mo, pagiging madiskarte mo. Kasi maraming nangyayari sa mga katrabaho na, graduate yan. Ganito yan sa dati niyang trabaho. Ang tanga-tanga naman. May mga ganun eh. May nakatrabaho na rin ako na ganun eh. Sinabi, supervisor daw sa ganito or ganyan. Assistant ganito, ganyan yung sa previous niyang trabaho or may maganda siyang positions. Pero doon sa present na trabaho, ang hirap maka-adapt. May mga ganun eh. Kaya it depends talaga doon sa tao eh. Sa tingin ko, kung nagsimula siya na supervisor, talaga wala siyang alam yan. Nag-start ka ng supervisor, paano mo malalaman yun na sa baba kung di ka nagsimula sa baba? Yun. Kaya maganda talaga yung kukunin mong supervisor, yung in-house na, kaysa kukuha ka sa labas. Kaya bilib ako din sa mga company na nagpo-promote in-house eh. Nagpo-promote sila, alam na nung tao yung nangyayari. Sikot-sikot. Yung Yung nangyayari. Kaya Kasi i-expect mo din kunyari yung sa baba, may problem. Sino yung lalapitan nila? Yung supervisor. Paano kung hindi alam ng supervisor, anong gagawin nyo? oo, tama nga naman. Unless incompetent yun. Incompetent or wala talagang tawag dito, wala talagang qualified na mag-step up dun sa position na available. Ayun, sino may kasalanan nun? Management na ata yun. Management ata may problema doon. Kulang na sa training or na-isolate yung mga nasa ibaba. Kaya nasabi ko rin sa mga nagiging ka-workmate ko recently na maswerte kayo sa mga leaders na naka-experience ng from the very bottom hanggang sa nagkaroon ng position. Sabi ko ganun sa kanila. Kasi most likely sa mga ganung klase ng leader may experience both from the bottom and doon sa position na meron sila is naiintindihan niya yung mga hinanain ng mga nasa baba sa kanya. They also experience it. Pero yung mga nag-start agad from a specific position, yung may mataas agad na position, hindi ko naman nila lahat pero mostly, hindi nila maintindihan yung mga hinanain ng mga nasa baba. Most likely pa, ang iniisip nila nag-iinarte lang. Ang iniisip nila is, bakit mas magaling pa kayo sa natin, standard natin? Makinig kayo sa amin kasi ito yung standard natin. Ganon yung thinking ng mga ganon. Yung gano'n yung may manager ka talaga na, ayun nga, katulad na sinabi mo, yung iintindihin kayo talaga. Kung tutusin, for me, kahit kumuha ka ng manager sa iba, outside, kasi sabi ko kanina, kahit mas maganda in-house, kahit kumuha ka ng manager outside, as long as may experience siya sa, similar experience sa workflow. Naiintindihan niya yung operation. Oo. Okay lang din yun. Kaysa naman yung kukuha ka, kunyari, manager ka ng food, tapos Dadalhin mo sa BPO. dadalhin mo sa unless na yung sa BPO na yun, related din sa food, pwede pa. Pero kung food tapos credit card payment, Ayan pwede yung ba yun? hindi ko maintindihan eh. May mga company na nag-hire ng mga leaders or staff na unrelated yung previous experience nila. Okay lang naman yun as long as yung tao mabilis maka-adapt. Kasi makikita mo yun, sabihin na natin, minimum of 1 month, makikita mo nakaka-adapt agad eh. Diba? Okay lang yun. Pero yung iba na unrelated yung mga previous experience nila, tapos yung tao, hirap na hirap umadapt, even though magaling siya, nagmumukha siyang walang alam. paano depende kasi yan eh. Sa sinabi mo kasi kanina, parang different problem, dun siya nagmumukhang bobo, pero na-resolve niya. Eh yun, tolerable yun. Pero kung sabihin mo in 3 months, hindi pa rin siya natututo sa pagpaprocess, bakit tumagal ng 3 months?
Kaya kailangan talaga, even nasa position yung employee, minomonitor pa rin talaga ng department, di ba? Ng mas head niya. Kasi meron ako dati nakatrabaho, Ay, hindi ko pala siya nakatrabaho kasi OJT ako noon. 2 weeks lang, tinanggal na siya. Tapos narinig ko pa mismo sa manager kasi nasa back office ako noon eh. 1 week na parang walang natutunan talaga. Same mistake. Hirap nun. Tapos, ayun yung first week. Tapos yung second week, wala pa rin talaga. Ganun pa rin. Para sabi ng manager, pag nabigay nyo na yung first pay niya, patigilin nyo na pagpasok, nagsasayang lang tayo ng ano sa kanya. Ay, grabe yun ah. Tingnan mo, parang wala talagang development na siya hired, nag-apply siya ng work doon. 2 weeks. Wala siya natutunan. Samantalang yung mga OJT, mas marami pang natutunan sa kanya. Grabe. Mas magaling pa yung OJT sa regular employee. Oo, di ba? Para kaya, din na. Bitawan na lang kasi. Nag-waste na nga lang nga talaga ng resources. Ikaw, Tapos eh. sa trabaho. Ito maganda. Ano nag-inspire sa'yo mag-podcast? Meron kang short video pero gusto ko detailed eh. Actually, nagkaroon ako ng interest sa podcast kasi alam mo naman, madaldal din ako eh. Oo. Di ba? Bukod sa pagiging madaldal ko, mahilig din na talaga ako makinig sa mga taong nagkukwento. Kasi even nung late teens, early teens ko, halimbawa pag nasa labasan kami or nakikipag-job, mas gusto kong nakikisama doon sa mga matatandang nasa gilid na nakatambay na nagkakwentuhan kaysa yun doon talaga sa mga kajam ko eh. Kasi sa pagkukwentuhan, bukod sa makikilala mo yung personality nung kausap mo, may mga experience din siya na may value na pwede mong ma-pick up para i-add mo rin yung value na yun sa sarili mo. Kasi sabi nga nila, you learn and you learn and you learn eh. And hindi ka lang naman tututo sa school eh. Mas maganda pa nga yung mga natutunan mo is yun sa real life. Kaya gusto ko rin mag-podcast, especially sa mga ganito na unscripted, yung impromptu siya. Kasi kung anong nasa isip nung tao, ayun talaga yung ilalabas nung sagot niya eh. Di ba? Parang Walang natural. filtering, walang Oo. diretsahan, direct to the point, walang plastikan. Yes, pero makikita kung kabado talaga, Oo. 'di ba? Lalo especially ngayon, pinakaunang episode ng podcast ko 'to. Ano ba? 'Di ba? Kinakabahan tayo. Kasi basta tandaan mo lang yung request ko. Pag nagkaroon ka na ng 50,000 followers, kailangan may shoutout yung number 1 follower mo, yung unang-una nag-follow. Siyempre, hopefully, 'di ba? Sana. Hindi ko alam kung posible 'yun kasi never ko pang na-try. Parang Think positive and humble, di ba? pero kung makikita mo, Tsaka lagyan mo ng effort. yes. Hindi pwede yung gumawa ka ng unang podcast tapos na, ay, may 1 podcast na ako, okay na yan. Kailangan consistent. Diba? Ang napansin ko lang dito sa mga nag-create ng content kasi, kung iisipin mo, halos lahat kayang mag-create, pero iilan lang yung merong initiative. Bukod sa iilan lang yung mga may initiative, iilan lang din doon sa may initiative yung may consistency. And normally, yung mayroong consistency, sila yung nag-excel doon sa part na tinake nila na yun. Doon sa pag-create nila ng content. Even sa career naman eh, or sa ibang bagay. Normally, yung may consistency. Possible din kasi yung consistent, naramdaman nila, ay, passion ko to. Yes. Dito ako masaya. Pero yung iba na ginawa nila, masaya sila sa umpisa, pero down the line, parang hindi para sa akin to. Kaya, syempre, punta tayo dun sa nagpapasaya sa'yo. Totoo. Kung ito, hindi ko nga masaya ka nga dito eh. Nakikita ka na, paluha ka na kanina yung introduction mo pa lang eh. Parang naiiyak ka na, wow, first podcast ko to, it's happening. Parang kailan lang sinasabi ko, first podcast ko pag nagka-podcast ako. Pero ngayon, finally here! Yes. Kaya nakakatuwa din talaga. And sana marami pang mga kaibigan natin yung mayaya ako dito, di ba? I-shoutout mo na kaya sila ngayon. Sa mga brothers ko dyan. Alam nyo na kung sino kayo ha. Next na kayo. Diba? Next na kayo dito, dalawin nyo ako, di ba? Malapit lang naman, may mga sasakyan naman kayo. Create tayo dito ng podcast. Di ba? Ang kagandahan lang pag iba-iba yung nakakausap mo. Iba-iba yung mindsetting na meron sila. May iba-iba din kakaibang kasing unique na experience yung mga characteristic, tao no? eh. Yung ngayon maganda, hindi tayo hive mind, no? Kasi mo, dahil napag-usapan na rin naman natin, when it comes to friendship, ano yun, nag-create ka rin ba
ng criteria when it comes to friendship. Like, ito, mutual lang. Ito, pang hangout friends lang. Ito, friend. Ito, best friend. Ito, brother. Nag-create ka rin ng ganong criteria. Oo, pero kailangan yun eh. Kasi hindi naman lahat ng tao pwede same na pakikisama mo. Kunyari, tayong dalawa. Minsan trust talk na tayo. Pag nagdodota tayo, nagsisigawan na tayo. Oo. Ibang tao, pag ginawa natin yun, ay nako, X na. Oo. Pero tayong dalawa, magsisigawan tayo sa laro. Naka-call tayo nun, tapos magpapabaan. Sobrang sama na. Oo. Tapos kinabukasan, tara Dota, game! After parang wala lang. Oo. Naisip mo rin i-consider na kaya ganun yung reaction kasi dahil doon sa moment, di ba? Oo, di ba? Parang, di ba, ano? Nako-consider mo siya at para sa'yo is okay lang kasi nga, brother, may Oo, value parang normal na yun sa eh. buhay Parang ko. walang ano yun eh. Deeper meaning, parang laro lang talaga yun yung nag-anuhan. Oo. Pero pag ibang tao nagsigawan kayo ng ganun, ay hindi na kayo maglalaro kahit Oo. kailan. Wala na yun. No good na to. Pag magkikita kayo sa computer shop, titinginan lang kayo ng ano, tapos hindi na kayo papansinan, ganun lang. Ang tanong ko sa'yo, ilang level ng klase ng friendship yung meron ka sa criteria mo? Meron yung classmate level lang o yung acquaintance level. Acquaintance level, Tapos meron yung friend. friends, Tapos meron yung best friend. best friend. Siyempre may brother. Alright, brother. Apat. Okay, explain mo from the very beginning dun sa pinaka-lowest. So- Anong klaseng relation yung meron ka doon? Yung classmate o yung acquaintance, siyempre pag sa work, sa acquaintance. Wala kang vibe. pag-iisapan kundi work lang talaga. Literal. Pag may tinanong Kahit sa'yo, yung yaya kumain sa kantin, wala. Talagang lang, hi-hi lang, ganun. Work related siguro na. pwede sumabay sa pagkain pero walang ibang, kaya nagpag-uusapan sila about sa personal life nila. Kakain lang ako. Naririnig ko sila pero hindi ako mag-i-input. Walang ano eh, hindi mo dapat i-open up. Parang wala kang tiwala sa Oo. kanyang Kasi- magbigay ng tawag dito ng Personal comment mo information. or Kailangan ano. mangialam sa kung anong meron sa buhay niya. Parang para sa Pag may mga tanong sila sa akin na basta work-related, sasagot ako. Pero kung hindi work-related, ultimo sin, hindi ko gagawin. Okay, next. Okay. Next, acquaintance, then classmate, Yung Or acquaintance. friends. then friends. Ayun yung friends, madalas yung normal na yayaan lang. Pero nakakasama mo lumabas. Oo, pero limited yung interaction. Ayun lang, parang ayun lang medyo magkakwento ka about sa personal life mo, pero limited. Sabihin mo more on 25%. 25%. Ano yung normally vibe nyo doon sa ganong level? Yung ano lang, parang, uy, kamusta ka na? Long time no see. Ganun lang. Anong balita sa'yo? Ito, may trabaho sa ganito. Aha. May girlfriend ka na? Wala ako sa mood eh. Ganun Parang lang. nakakapag-usap lang most likely in person pag nagkakasalubong. Oo, parang ganun lang. Kahit friend mo siya sa social media, hindi. Hindi. Ngayon. Okay, the Ayan. next. Tapos yung best friend, ayan, medyo open ka dyan. Yes. More on 75% na. Mhm. Marami kang nakakwento. Pero, ayun, mas marami kang nakakwento. Pero minsan, ililimit mo siya na hindi mo siya ibaburden ng ano mo. Tsaka hindi ka nagpapakita ng deep emotion sa kanya. Oo. Hindi ka nagsishare ng deep emotion sa kanya. Yung mga problems mo, sa sarili mo na parang, okay ka lang, kaya ko to. Ito pa, syempre, okay ako. Ganon. Pero yung brother, yan. Yan ang Yes. kukwento. Alam, ikaw, Yes. nakakwento ko sa'yo. Pero pag dating sa iba, hindi ko agad kinakwento, di ba? Yes. Yung mga Yung updates. next time na. Next time ko lang sabihin pag Oo. na brought up. Even yung mga emergencies or yung mga crucial part na nadadaanan sa buhay, no, na i-share mo. Hindi ka nagdadalawang isip mag-share or mag-reach out agad pag brother. Alam mo yan, even though you are not blood related, pero yung tiwala at saka yung security mo dun sa tao, na i-share mo kaagad, di ba? In every relationship, kahit anong klase ng mga relationship, sa tingin mo, importante yung communication, yung madalas na communication, oo o hindi. Kasi may mga tao na pagdating sa kaibigan ng sinasabi nila, we are friends even though we are not talking. Something na ganun. Depende sa level yan, yung sa sinabi ko. Siguro, ang until best friend, normal yan. Kasi may mga best friend ako na, di kami nagkikita, di kami nag-uusap, pero pag nagkita kami, ay, nagkakwentuhan, doon nagka-catch up. Pero yung, syempre, yung brother, yan. Ay, paramdam ka! Oo. Saan ka na? Hindi mo pwede. Tara, data tayo! hindi po pwedeng walang hindi po pwedeng walang Pero busy ka? conversation eh. Dota tayo. Siguro ang pinakamailap na conversation sa brother is once a week yung pinaka-worst na magkakaroon lang kayo ng conversation once a week. Oo. 'Di ba? Pero mga best friends, na-relate din ako dun sa level na mayroon ka sa relationship mo when it comes to friend. Which is sabi ko, ganun din pala yung sa akin. Oo, Ngayon ko diba? lang din na-realize yung pagkaka-level mo
parang ganun din pala yun sa akin. Kasi may mga nakikita or napapanood din kasi ako na relationship nila as a best friend or as a brother. Pero may time na especially busy, wala talagang conversation at all. Pero kasi para sa akin parang parang hindi siya okay. And every relationship strengthen kapag may constant communication, 'di ba? Kahit nga alimbawa may asawa ka, magkasama kayo sa isang bahay, magkatabi kayo sa kama, pero hindi kayo nag-uusap, 'di ba? Madalas issue yun. Masisira at masisira ang relasyon nyo pag hindi kayo nag-uusap. Yung mga simpleng small talks nga lang yung mga simpleng hi or mag-share ka ng nangyari sa araw mo sa partner mo mafe-feel mo or mafe-feel niya na okay, 'di ba? Parang ang sarap din sa pakiramdam na nag-share sa iyo yung importanteng tao sa iyo. 'Di ba? Isipin mo asawa 'yun. Yung sa atin sa mga brothers, experience natin 'yan na pag nag-share tayo sa isa't isa, ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Kahit pa nga problema yung sinishare. Alam mo na nasi-share niya yan sa'yo kasi importante kang tao sa buhay niya. Paano pa kayo yung asawa mo na, 'di ba? May napanood kasi ako before. Ilang beses ko rin nakita yun nakita ko naman experience hindi lang nakita. Parang yung ilang na rin. Kunyari, ilan din na rin pa-podcast na naging topic na yon. Bakit daw mas madaling makausap yung brothers kaysa yung sa asawa? Kunyari, lalaki ka. Para sa akin syempre brothers parang parang nakikipag-usap lang din ako sa sarili ko. Ganun yung feeling ko. Feel ko walang judgment. Even verbal na biruing ka nila or trash talking ka nila. Pero para sa'yo, parang wala lang yun. Alam mo na naiintindihan ka nila. At alam mo na they give you advices yung iba pa nga pag brother. Diba? Sa tingin mo, anong gusto mong gawin nating paraan dyan? Diba? May initiative sila na or sila pa magbibigay sa'yo ng ng idea na sige tol, gawa natin ng paraan yan. May idea ako. Or may kakilala ako, gawa natin ng paraan yung problema. May ganun diba? Pero sa asawa kasi, kailangan lagi kang strong. Yes. Nakapronta na Bukod pa yun kasi parang lalo na yun sa sinasabi nung napapanood ko rin to sa mga podcast na pag nagpakita ka ng weakness sa asawa mo or sa girlfriend mo, parang nagiging kang yung term nila na nagiging pussy ka, parang nagiging feminine ka, na dapat barako ka, dapat manly ka. Dahil nagpakita ka ng emotion mo, parang nagmukha kang mahina, parang ganun. Mahinang nila lang, parang hindi ka lalaki. Ang pinakamasakit pa na part doon, baka sabihan ka pa ng asawa or girlfriend mo, parang hindi ka naman lalaki. Ang masakit pa doon, hindi nila sasabihin sa'yo verbally, pero nasa isip nila na, ay no, good tong taong to, kalalaking tao, naggaganyan. Hanggang sa, ang nangyayari, tinatamad na yung babae, dahan-dahan na siyang manlalamig doon sa lalaki dahil nagpakita siya ng vulnerability. Hanggang sa yung babae, syempre, lumalabas yan, nakakita ng mas manly na lalaki, na parang mas makisig, hindi emotional na lalaki, nagkakaroon din na siya ng attraction doon, hanggang sa napupunta na sa hiwalayan. May mga ganung scenario tsaka instances Pero ikaw, tingin mo, anong mas gusto mo maging partner? Yung sabihin natin 90% of the time, barako tayo sa labas dapat Yes. Lalabas tayo ng bahay, barako tayo. Hanggang ba sa loob, yung kailangan yung moment mo na pwede ka magpahinga, mag-relax. Parang lagi 100% of the time, kailangan on guard ka. Dapat, yeah. Diba? Parang maganda din yung kung sabihin natin mga babae, ang hahanapin yung ganun nga. Pero syempre may mga lalaki na hahanap din ng partner na yung magiging peace ka niya. Yes. Ikaw yung sanctuary niya. Ikaw yung pahinga, ikaw yung charge niya. Yung pagdating sa'yo, ay lumalambot siya. Pero pag nasa labas kayo, ay nako, alpha na alpha to. Itong pinakamatigas yung pag nakita na ibang tao, uy, lalaking lalaki. Pero hindi mo alam pag kayong dalawa lang nasa bahay. Ngayon, lab. Baby na. Baby, ano? Nagiging baby na, Actually, napanood ko na rin yan Oo nga naman. Ang lalaki, syempre, grind ka sa labas, di ba? Pataas ka ng value mo as a man. Kailangan matigas ka sa labasan kasi pag naglalambot-lambot ka sa labasan, it's either bubulihin ka, aapihin ka, di ba? Ganun, o kaya malambot ang tingin sa'yo Most of the time, nasa labasan ka, nag-grind ka, naka-guard up ka. Oo, di ba? Tapos, pag uwi mo, nandoon yung partner mo, parang that's the time na sana, yun? Time to recharge. Diba? Time to recharge. Doon ka magiging vulnerable. Doon ka... Hindi naman, porque sinabi vulnerable yung iiyak-iyak. Pwede naman vulnerable na lang. Parang safe space mo safe siya. space mo lang. Oo. Depende din siguro sa partner Both babae man o lalaki. Di ba? Na tawag dito na... Yung term kasi na partnership and yung relationship is yan adjustment yan ng
both eh. Pag weak yung isa dito, dapat susupport yung isa. Hindi sila pwedeng maging weak ng sabay. Parang ganun. Mapababae o lalaki man yan. Kung ano yung weakness ng isa, most likely, dapat strength ng isa yan. Ganun yung nangyayari. Saluhan daw. Saluhan. Kaya nga Teamwork. partnership eh. Teamwork. Hindi yung tipong Weak na nga yung isa, tatapakan pa ng Di ba? isa. umuwi yung asawa mo, nagkaroon ng bad day, tapos tinanggal siya, terminate siya sa trabaho. Samantalang doon sa span ng relationship nyo, hindi naman nagpabaya. Tapos dahil nalaman mo na wala ng trabaho, wala ka ng trabaho, hiwalay na tayo. Or, wala ka ng trabaho, Right. malalamig ako sa'yo. At least, i-lift up mo, tulungan mo, may mga ganong tao eh. Na nung nakita nila yung tao na pinili nila is na-hit yung rock bottom, iiwan nila. Ayan ang isa pa sa mahirap sa generation ngayon. Sinasabi most likely ng karamihan, especially sa babae na part. Pero hindi ko nila lahat. In general, ay yung most likely nakikita ko tsaka yung napapanood ko. Siyempre, ang babae, pipili ng lalaki yan. Successful na. Successful na or may something na. Di ba? Mm. Early 20s, late 20s, pag nag-partner yan, gusto nila yung may something na. May sasakyan na kahit papaano. Alam mo na, may sasakyan na. Yaman na. May sarili ng apartment. Something mga gano'n, nakabukod na. May mga gano'n eh. Maraming mabuti at saka tawag dito masipag na lalaki na wala pang gano'n, wala pang material things na gano'n. Pero may tinatanim na sila ngayon at alam mong hardworking at masipag din. Pero hindi agad nabibigyan ng chance yun. Di ba? Napaka-rare lang kasi. No. Paano ba sabihin? Generally kasi, syempre yung mga babae, hanap na stability. Oo. Ngayon, ang mahirap pa doon, si babae, naghanap ng partner, nakakita ng, uy, may kotse, may sariling apartment, matindi pa kung may sariling bahay at daig shop, sabihin na natin 30. Tapos, biglang nagkaroon ng problema si lalaki. Nawala si sasakyan. Kailangan ibenta yung bahay kasi kailangan mag-liquidate, may kailangan bayaran. Si babae na pinili niya si lalaki at the very first place kasi may ganito siya, dahil dun sa pangyayari na nagkaroon ng problema, nawala yung mga qualification niya kaya napili niya yun, iwanan niya na. Nawala yung stability. Pero when it comes to relationship or sabihin na natin yung sa pag-aasawa, yung sa hirap sa at Baka may ginhawa. masabi ako na makancel yung ano. Okay na yan. At So, ano parang sa relationship, ayun. Love tsaka respect. Pero sa ngayon kasi parang hindi na yun yung tinitignan eh. Hindi na. Stability, income. Yes, stability, Diba? income, tsaka ano, Parang ano face na, card, body card. Parang pag love and respect kasi parang hindi naman siya totally conditional. Pero yung parang mamahalin mo yung tao dahil sa kung ano meron siya. Ang mahirap pa yan, nawawala na ngayon sa Napaka-rare. modern relationship ngayon na you build both something from from nothing to something. Napaka-rare Diba? na. Napaka-rare na. Kahit ako, may nakikita ko mga podcast yung nag-i-interview sa street. Magkano yung expected mo salary ng partner mo per year? Meron, ilang beses ako nakarinig yun? At least $100,000 a year. $150,000. Oh, 150, 300,000. Meron lang isang beses lang ako nakarinig na ano. Expected salary mo. Wala ko na-expect per year pero basta nababayaran niya lang yung bills namin, yung lahat ng pangangailangan namin. Tapos may occasionally na Oh, labas. tapos, ano. Parang natuwa yung kaibigan niya tapos yung sumagot yung ganun babae. Yung kaibigan ng babae nagreklamo na, napaka-cheap naman ng ano. Anong cheap? Nabibigyan niya yung mga pangangailangan namin. May bubong kami, may pagkain kami araw-araw, may damit kami. Tapos lahat ng pangangailangan. Tapos occasional din, nakakain kami sa labas. Oo, nakapag-travel din naman. So, sapat na. Hindi naman sa ano yun eh. Parang napaka-rare ng gano'n. Isipin mo, ilang videos na napanood ko, either ano yan eh, either hindi nila nilalagay yon talaga. Parang marami sila nakukuha ang gano'n na babae, tapos di lang nila nilalagay. O napaka-rare lang talaga ng gano'n. Para sa tingin ko ngayon, napaka-rare. Kasi ang galawan ngayon ng nakikita mong mga babae na mahilig nagpo-post sa social media, yung may mga luxury vacation, may linggo-linggo, may luxury bag, may ipiflex sila na mga ganon. Kaya nga, di ba, ang daming mga sugar baby. Hindi ko naman dinidiscriminate mga nag-sugar baby. Hassle nila yun eh. Para sa akin, as long as hindi illegal na yung tipong makukulong ka, hassle mo yan eh. Hindi kita i-judge eh. Pero, syempre, iba pa rin yung respeto na matatanggap ng mga tao na nag-grind in a professional and a decent way. Iba pa rin yun. True. Kasi totoo ang mamata sa kanila, hindi tayo. Eh. Diba? Yung mga nasa level lang din nila. Nung unang panahon, eto ang nakwento sa akin ng katrabaho ko may edad na. Nung unang panahon, Paul? wala silang pake sa kung gaano
gaano kalaki yung income mo. Ang flex dati kung gaano kaganda yung trabaho mo, kung anong posisyon mo, kung anong klaseng trabaho yan. Ngayon hindi eh. Basta malaki yung pera mo kahit magbuta ka na diyan eh, 'di ba? Talaga wala ka sensor ko ha. Hindi, I mean kahit anong klaseng trabaho, basta malaki yung kitaan ngayon, ayun na yung flex, 'di ba? Kahit indecent na yung trabaho, as long as malaki yung kitaan, ayun na yung flex ngayon sa modern world. Anong take mo doon sa part na yun? Ako magsalita niya kasi nakakaano yan. parang Di ba, parang nakakagalit na lang, no? no, kasi parang sa panahon ngayon, ang may value lang talaga pera. Wala nang value respect. Ayun. Yes. Ayun pa isa sa Kasi napansin ko. kahit gaano ka kagago, kung may pera ka, makakatakas. No. Parang siguro dati nasisi ka na hindi naman ikaw gumawa. Mapagtatanggol ka ng mga tao kasi hindi niya magagawa yan. Kasi laging nagbo-volunteer, laging tumutulong yan. Hindi totoo na siya yung gumawa niyan. Pero ngayon, may pera ka, tumahimik ka. Patay. Tsaka, pansin mo sa realidad, pag may pera ka, tapos marunong ka makisama, bukod pa sa may pera ka, marunong ka makisama, mahilig ka rin mag-flaunt ng material, okay ka sa mga tao. Kahit pangit pa ang ugali mo. Plastikan nga. Di ba? Basta may pera ka, marunong ka makisama kahit papaano, mahilig ka mag-flex ng mga bagay na normally hindi kayang i-afford ng mga tawag dito, mga normal na tao. Ang lakas ng dating mo. Attracted sa'yo yung mga tao. Saan ba attracted yung tao? Sa'yo o sa pera mo? Di ba? Kasi may mga makikita ka dyan eh. Ang pangit ng ugali. Pero dahil marami siyang resources, marami pa rin siyang kaibigan. Pero hindi natin alam kung kaibigan ba talagang totoo yun sa hindi. Ayun yung advantage naman ng taong walang pera pero maraming tunay na kaibigan. Kasi kung ikaw wala kang something, wala kang value, pero yung mga tao na yun, may mga decent na tao na, alam mo yun, nag-i-stick pa rin sa'yo. Ibig sabihin, most likely hindi ko naman sinasabing 100% eh. Totoong kaibigan mo yun. Ang binavalue nila, ikaw. 'Di ba? Ikaw as a person, 'di ba? Oo. It's either wala kang material things, pero yung personality mo, ayun yung minahal nila, 'di ba? May mga instances na ganoon eh. Kasi ako, feeling ko, ganoon ako eh. Wala naman akong pera eh. Hindi rin ako matalino. Pero as a person, yung pagiging caring ko, pagiging transparent ko sa inyo, pagiging tunay na kaibigan ko sa inyo, ayun yung value na kaya kong i-share as a person. Ang And binibigay mo kasi kung anong meron ka. Ang maganda yung nasa circle mo, yung ayun yung hinahanap sa'yo, kung anong meron ka. Parang pangit na. Kasi kung ang meron ka, pera, ayun yung habol nila sa'yo eh. yeah, kaya hindi mo masasabi kung tunay ba talagang kaibigan tong mga nasa palibot ko. Kaya parang ang mas maganda sabihin, malalaman mo kung sino yung tunay sa'yo pag walang wala. Yun. Isipin mo tayo, nag-start tayo maging magkakaibigan. Walang-wala naman tayo eh, di ba? Hindi rin naman tayo isa sa mga pinakamagaling sa room. Oo, mayroon tayong Sure ka dyan? mayroon tayong binatbat pero hindi naman tayo yung tipong katulad ng iba ng mga Top-notchers mga na, Jollibee, di ba? Hindi tayo ganun eh. Simple pero may dating. Galit nga sila sa atin dati, di ba? Hoy. Hindi ko lang alam. Pero 'di ba? Actually, nung bumalik ako sa school, Ay, gusto ko syempre, yung topic na yan. 'di ba? Ilang taon akong nag-stop eh. And natatakot na akong bumalik ulit sa school para tapusin yung pag-aaral ko nung time na yun. Kasi sabi ko, lahat ng mga kaibigan ko, Wala na. mga diba? kabatch ko, wala na. Pero sige, sabi kong gano'n sa sarili ko, mag-enroll ako ulit, mag-aaral na lang ako. Okay lang siguro kahit wala akong kaibigan. Don't Focus work, na lang ganyan ako. din ako nun eh. Sabi ko, focus na lang ako dun sa klase. Sabi ko, syempre rin, kaya ka nga nag-aral kasi para mag-aral, hindi naman makipagkaibigan. Ayun na lang. Yung kinukonvince mo yung sarili mo na, oo, wala na yung vibe na katulad nung nandun yung mga kabatch mo. Pero, ang pinaka-rason kaya nandun ka para mag-aral sa'yo. So, sige, push, go. Kaya sobrang thankful ko na meet ko kayo. Oh, kwento ba natin paano ka namin nakilala? Second sem yan eh. Lalakad ako, tsaka alam mo, sinong guwapo. Ganun po. Titingin sa cellphone. Tapos lalakad palabas. Babalik sa loob. Paano tinawag ni Gob? Tawagin mo yung pangit na yun. Pero hindi ko expected na may mga kaising idaran ako na natigil din sa pag-aaral. Halos same span ng kaedad ko, tapos bumalik sa pag-aaral, tapos nagkasabay-sabay tayo. Ilan din tayong ganun eh. Ang dami. Parang ang dami nagbalikan kasi yung sinabing pag hindi nakagraduate. Ay, oo, sumabay pala yun. Pag hindi ka nakagraduate within this lahat ng accredited mong grades mawawala. Kailangan mag-start ka ulit sa first year.
Grabe yun, no? Balik. Yun. Balik. Balik talaga. Napabalik. Anyways, this is the end of my very first podcast. Brother, kapatid, Nera, thank you so much sa ikaw ang pinakauna. Diba? Walang dalawang salita nung niyaya kita. Ikaw ang pinakauna Game. tumanggap ng aking... Yung sinabi mo pa lang dati, pag nag-podcast ako, ikaw yung first na ako. Game! Sabihan mo lang ako. Ay, G diba? ako. Thank you so much. So, ayun din dito na po mag-end yung ating unang episode. Thank you so much po sa panonood. Peace!